Lo, parang may nakita akong duwende doon pero mas nakakatakot. Sigurado ka bang duwende? Baka mangalo yan. Mangalo? Ano yan, Lo? Akala nila duwende lang. Bilang Pilipino, lagi ako nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga duwende na nakatira sa gilid ng puno o sa ilalim ng lupa. Madalas sinasabi ng matatanda na huwag silang galitin dahil marunong silang gumanti. Pero may ilan ding paniniwala na may mga nilalang na nagpapanggap lang na duwende para makalapit sa tao nang hindi pinaghihinalaan. Duwende? Hindi ko yun pinapansin noon. Hanggang sa unti-unting may nangyaring kakaiba sa lugar namin. Nagsimula ang lahat sa likod ng bahay ni Mang Rodel. May bahagi doon na medyo masukal, may matandang puno at tambak ng mga lumang gamit. Doon niya unang nakita ang maliit na nilalang. Maliit ang katawan, halos hanggang tuhod lang niya. Maitim ang balat at payat. Ang pinakakapansin-pansin ay ang suot nitong mga gintong palamuti na kumikislap kahit madilim. Akala niya simpleng duwende lang kaya hinayaan niya. Pero ilang araw lang ang lumipas, may mga Ba't wala? nawawala na sa kanila. Una, mga barya sa ibabaw ng mesa. Sumunod, hikaw ng asawa niya. Tapos pati pagkain sa kusina, parang may kumakain kahit walang tao. Nagsimula kaming maghinala, pero wala namang bakas ng tao. Isang gabi, ako ang nakakita. Pinapupunta ako sa likod ng bahay para kumuha ng kahoy. Tahimik ang paligid at madilim. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mahinang kalansing na parang nagkikiskisang mga metal. Sumilip ako sa may puno. Nandoon siya. Nakaupo sa lupa, hawak ang isang maliit na kahon. Isa-isa niyang inilalabas ang mga gintong alahas at pinagmamasdan. Parang masaya siya habang tinitingnan ang mga iyon. Bigla siyang napalingon sa akin. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Ang mga mata niya ay pulang-pula at ang ngiti niya ay masyadong malapad para sa maliit niyang muka. Kita ang matutulis niyang nangipin. Hindi iyon ngiti ng duwende. Parang may mali. Napatakbo ako pa uwi at sinabi ko agad ang nakita ko. Kinabukasan, nagpa siya ang matatanda sa amin na imbestigahan ang likod ng bahay ni Mang Rodel. May kasama silang albularyo. Dahan-dahan silang lumapit sa puno kung saan ko nakita ang nilalang. Doon nila natuklasan ang isang maliit na hukay. At sa loob nito, may mga nakatagong gamit. Mga nawawalang alahas, pera, at iba pang bagay na kinikislap. Pero hindi lang iyon ang laman. May nakita rin silang mga buto, maliit at malalaki, parang galing sa hayop, at may ilan na mukhang hindi na hayop. Doon na napagtanto ng albularyo ang totoo. Hindi iyon duwende. Mangalo iyon. Isang uri ng aswang na nagpapanggap bilang maliit na nilalang para makapanlinlang. Ginagamit nito ay yung mga kinokolektang ginto para maakit ang tao at kapag lumapit na ang biktima, saka ito umaatake. Kinagabihan, naghanda sila. Naglagay sila ng asin, bawang at nagdasal sa paligid ng bahay. Nagsindi ng kandila at nagbantay. Hindi nagtagal, narinig namin ang pamilyar na kalansing. Mabagal. Papunta sa amin. Lumabas ang nilalang mula sa dilim. Hindi na ito mukhang duwende. Mas malinaw na ang anyo niya. Mas madilim ang balat, mas matulis ang mga kuko, at mas nakakatakot ang mga mata. Lumapit ito sa mga nakalagay na alahas, pero bago pa siya makalapit, nagsalita ang albularyo at nagsimulang magdasal. Biglang napaurong ang nilalang. Nagwala ito, sumigaw ng sobrang lakas na parang nasasaktan. Sinabuyan siya ng asin. Napaatras siya at napasigaw ulit. Hindi nagtagal, tila nang hina siya. Unti-unti siyang umatras papunta sa puno kung saan siya unang nakita. At sa huling sandali, bago siya tuluyang mawala sa dilim, tumingin siya sa amin. Hindi na siya ngumiti. Parang galit. Parang may babalikan. Kinabukasan, sinira ng mga matatanda ang hukay at nilinis ang lugar. Pinutol ang matandang puno
at sinunog ang mga natira. Simula noon, tumigil ang pagkawala ng mga gamit at wala nang narinig na kalansing sa gabi. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat, pero may isang bagay akong napansin. Habang tumutulong akong maglinis, may nakita akong maliit na gintong pulseras na nakabaon sa lupa. Hindi iyon napansin ng iba. Dahan-dahan ko itong kinuha at itinapon sa apoy. Habang nasusunog ito, narinig ko ang mahinang tunog ng kalansing mula sa malayo. Malakas, pero sapat para maalala ko. Hindi lahat ng mukhang maliit ay walang kayang gawin. At minsan, ang mga nilalang na akala mo ay wala na, ay naghihintay lang ng tamang oras para bumalik.